Nang maimasmasan ng magkakaanak, nagpaalala ang barangay na imo-monitor at babantayan nila sina Tetet. Base ko sa suggestion ko sa inyo dalawa, Aling Tet, Aling Nora, umapayag sa Aling Nora kapili na doon tumira ang mga apo ni Maria Teresa ni Pomoceno at sila ang mga ngalaga kay Aling Edeng. Tama. At kapag hindi sila tumupad, kayo ay aalis sa bahay na tinitira ni Aling Edeng at kayo ay kakasuhan ni Aling Nora kapag may nangyaring hindi maganda kay Aling Edeng. Ito ay pwesto ni Aling Edeng. Ito ay imo-monitor ng barangay official ng San Manuel 1. Bukod sa pagbisita sa bahay, nagkaharap din ang magkapatid at magkakaanak sa barangay upang linawin ang totoong nangyari kay Nanay Edeng noong April 12. Naaksidente nga ba o sadyang sinaktan ang matanda? Napaimbitahan po namin kayo kasi tinulong po sa amin si Ate Nora, na kapatid nyo, na gusto niya lang malaman kung ano yung side ninyo. Alam mo naman yung mata ko. Yung nga po, sabi lang sinanay na ano, hindi ko alam kung natumba o ano. Pero nung time napansin niyo yung bukol, hindi niyo naisip na parang itakbo na kagad siya sa ospital, patignan? Ay hindi, kasi pero kasi malalay sa kanya. Kasi alam mo naman din ako, hindi ko alam kung sino yung... Mukhang atalos for words si Tetet. Pero si Aling Nora ayaw mag-back down. Sinabi mo sa akin, tinakbo, nadulas daw. Bis na kaagad ako, di ba? Doon ko lang nalaman din. Kasi kung bakit hindi nyo sinabi sa akin, Bombet, ako, na si nanay pala yung nadulas na. Una-una, si nanay, sa poder nyo. Ibig sabihin, responsibilidad nyo si nanay kung ano yung mangyayari sa kanya. Para masiguro ang kaligtasan ni Nanay Edeng sa kanyang sariling tahanan, April 23, 2024, dinulog ng resibo sa Office of Senior Citizen Affairs o OSCA ng lungsod ang sitwasyon ng pamilya. Dito, nag-level up na ang mga naging direktiba para sa ikabubuti ni Nanay Edeng. Pinakamaganda po noon, bigyan mo ng isang lugar ang nanay nyo. Kanya naman yung bahay na yan, di ba? Kaya nga po, diba? Nanay ko yan. Kaya nga sabi ko niya, may pupunta naman dito. Bakit makikita? Bigyan nyo nga po ng isang lugar. No, kanya lang yon. Wala siyang kasama ron. Titignan nyo lang po sila. Total, mayroong aftercare services at monitoring ng barangay. At the same time, siguro paminsan-minsan pupunta din po kami. Malalaman kung talagang inaalagaan niya si Lola. Napagdesisyonan na si Tetet na lang ang mananatili sa bahay ni Nanay Edeng at lilipat na ang mga apo niya sa ibang lugar para maging mas komportable ang tulugan ni Nanay Edeng. Nagkasundo rin ang magkapatid na maglalagay ng CCTV sa pwesto ni Nanay Edeng para mas mabantayan siya sa oras daw na hindi ito matupad ni Tetet. Handa raw si Nora na formal na magsampa ng kaso laban sa kapatid. Ang magandang gawin is i-assert natin yung barangay compromise agreement na sinasabi doon, pwede kayo pumasok anytime para bantayan si Lola at posible maglagay ng CCTV. Kung hindi po masunod yung barangay compromise agreement, of course wala tayong choice kung hindi i-elevate po ito sa korte. So either mag-file po tayo ng ejectment case or nung physical injuries case. Sa huli, naibalik din kay Nanay Edeng ang kanyang tahanan at nasiguro ang kanyang kaligtasan. Nagpapasalamat ako sa resibo na nagawa nila ng paraan. Dahil lang po, ilang beses na akong lumapit kung saan ang resibo po na sila ang nakapagpa-balik dun sa bahay ninyo. Kay Lola po, kay Nanay. Sige, kausapin niyo si Nanay. Nay, kung sakaling lumabas ka sa ospital, meron ka ng tutuluyan na maganda na kwarto mo at septic ka na. Sa kanyang pag-uwi mula sa ospital, naghihintay ang isang maayos na matutuluyan at nararapat na kalinga para sa isang ina.